Merry Christmas sa inyo pong lahat! You feel the spirit of Christmas decorated around our sanctuary po, di ba? We have many reasons to celebrate and to be joyful. Kahit na sa kalagitnaan po tayo ng kalamidad, kalagitnaan po tayo ng mga issues sa ating bansa, sa ating buong mundo, the Lord is still great and greatly to be praised sa araw na po na to, no? Kahit po, ayan po, we have many reasons to be joyful. Kahit na po sa amin, sa family po namin, medyo nagigrieve po kami. Konting, lang po, share. Namatay po yung tiyahin ng asawa ko na kapatid ng mother-in-law ko, na kapatid din po ng mother-in-law ni Jennifer, ni Jeng Jeng. Ayan po, ganyan po kaikot yung aming family po. So, lola ni Maika, lola ni Jaja. So, yun po. Pero, hindi po yun dahilan para hindi po kami mag-worship sa Lord. The more na dapat kami po ay magdadala ng mga bigate natin sa Panginoon. Kayo din po. Alam ko po na pagpunta nyo po dito, may mga dala-dala. Pero, mas higit po doon yung biyaya ng Panginoon na ibinuhos niya po sa atin. Amen po ba? Amen. Ayan po. Di ba po kapag sa Shopee, sa Lazada, 11.11, 10.10, yung mga may na-add to cart po kayo, di ba? Tayo po ba, na spiritual sense, meron po ba tayo mga in-add to cart na mga blessings ni Lord na pagdating po sa araw na to, i-release natin at ipapagpasalamat sa Panginoon. Ayan po, di mo, ganda po nun. Masaya po yung nag-add to cart. Add to cart lang, di mo po sinabing buy. Add to cart lang. Add to cart. 11. Meron add to cart. Add to cart. That's 12. Meron Add pa, to 12. Sana nga din po, no, habang nag-aabang tayo ng mga 12 na yan, 1-1. Inaabangan din po natin yung blessing ng Lord sa atin. And syempre po, mag-add to cart din po tayo ng mga goodness ni Lord sa buhay natin. Na sa araw po na ito ay ide-declare natin at ibabalik sa Panginoon lahat po ng mga sacrifices natin. Tayo po tayong lahat. Ayan po, bago tayo mag-awitan, let us honor the Lord with this prayer. Praise you, Lord God. We give you glory and honor. You are such a good, great God, Panginoon. Sa kabila po ng aming mga nararanasan, sa aming mundo, sa aming bansa, even sa aming mga personal na buhay, Lord, pinapamalas mo pa rin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa amin, Lord. Giving us strength every day, Lord, to continue because we know, Lord, you are in control of everything, Lord God. And we are grateful, Lord. We praise you for that joy of salvation, Lord, na minamanifest mo sa amin, Panginoon. Because if not, Lord, hindi kami magkakaroon ng encouragement, Lord, sa buhay namin na ito, Lord. We thank you so much for all the blessings that you have showered upon us, Lord, lalo na sa week na ito, Lord God. And today, we will bring you all our sacrifices of praise, Lord God. Lahat po ng kabutihan nyo, yung pag-iingat nyo sa amin, yung panibagong buhay, kalakasan, all the favors, Lord, all the hope that we have in you, Lord God. We thank you even more, Lord, sa kaligtasan that you have given us, Lord, for giving us this great salvation na kiniklaim namin every day, Lord. Hindi po kami nako-consume, Panginoon, because of this grace, Panginoon, na binibigay mo sa amin. And today, allow us to experience more of you, Lord. Allow us, Lord, na maramdaman ang presensya mo nandito sa aming kalagitnaan, Panginoon, dwelling in our midst, Lord, singing, Lord, we will sing, Lord, praises to you, Lord God, because you are worthy of it. You deserve, Lord God, to be praised. Kahit na po ano man ang nararamdaman namin, anong nararanasan namin, you deserve the highest praise, Lord God. And we love to dwell in your presence, Lord God. Be glorified, Father. Be honored in our midst, Lord God. Ikaw lang po ang aming itataas, Lord, for there is no God like you. There is none like you, Lord.
Salamat, Panginoon. We thank you so much. We honor you. This we pray in Jesus' name. Amen. Ayan, tayo po ay magsaya. Let us be joyful in the presence of God. Today is the day that the Lord has made. So, let us rejoice. With compassion, share your great love. Show me your way. I wanna know you. Guide me in truth. My hope is in you. That I may dwell in your house forever. Lifting up your name. Dwell in your house forever. That I
And we just love to worship you, Lord. Today, this very day, Lord, we just want to be in your presence, Lord. Lord, give us the calm spirit, Lord God. Allow us, Lord, to experience you today, more of your presence, because we love to worship you, Lord. We just to focus our minds on you, Lord God, thinking nothing else but you, Lord God, because it's all about you, Lord, for everything that you have done to us, the mere fact that you have saved our lives, Lord. You have bought us with the highest price, Lord. Your blood of your Son, Jesus, Lord, is enough, Lord, to make us worship you, Lord. Make us forever grateful of what you've done, Lord God. Yes, Lord, we just love to worship you. We just want to feel your presence, Lord. We don't feel it when you're there, Lord, because of your presence. We do not feel it on our souls, Lord, because our lives is in you. I love to worship you, God.
Galatians 5:12-13. In a loud voice they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them, saying, "Worthy are you, Lord, to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Lord! Purihin ka aming Diyos, sapagkat Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Lahat luluhod, lahat susunod, lahat magpupuri sa iyo, sapagkat Ikaw ang aming dakila at makapangyarihang Diyos ng aming buhay. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin, lalo't binigyan mo kami ng buhay. Taglay namin ng lakas, taglay namin ng kalayaan. Meron kaming ganitong pribilehyo magsama-sama para ikay aming sambahin. Salamat po. Yan ay iyong kabutihan sa iyong mga anak, na kami ay pinagbibigyan mo, binibigay mong pribilehyo sa amin, opportunity, ang makalapit sa iyo. Masamba ka, mapapurihan ka, mapasalamatan ka. Tinataas ka namin, maging mabango sa iyo ang aming mga awit, papuri at pagsamba, sapagkat Ikaw ang karapat dapat natatanggap nito. Ito ay araw mo, kanya kami may buhay ay para kay aming mapaglingkuran. Sa iyo ang papuri at pagdakila sa matamis na pangalang Jesus. Amen! Woo-hoo! Praise the Lord! God is good and all the time. God is good. Talaga naman, napakabuti ng ating Diyos. I-welcome natin ang isa't isa. Awitin natin, Jesus loves you, my friend. At kamayan natin ang isa't isa. Okay? Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. He loves you, he loves you, he loves you, he loves you. Jesus loves you, my friend. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka. Mahal ka ng Panginoon. Hello po. Nice to see you guys. Sure. Minsan pa ating palakpakan ng ating Diyos na mabait, mahabagin, at punong-puno ng pagmamahal. Andito tayo kahit ba may banta ng bagyo, ay kay buti-buti ng ating Panginoon na hindi siya dahilan para maging hadlang sa ating sama-samang pagpupuri at pagsamba. Bago ako magpatuloy, ay meron muna akong hihilinging pagkaisahan natin para ipanalangin ang pamilyang Obanya. Sino yung pamilya Obanya, Pastor? Ganito po yan. Nabalitaan niyo po ba yung estudyanteng nagrumble dyan sa Orduha? At pagkatapos ay may isang estudyante doon na nasaksak at namatay. Yun pong batang yun
ay umattend sa ating church youth anniversary. At isa po siya sa tumanggap sa Panginoon. Kung ako po hindi nagkamali, no? Kasi ang dami-daming mga young people nung araw na yon na tumanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior. At bumalik pa nung linggo, dito winelcome natin nung linggo. Naalala niyo, yung 3 kabataan nandyan. Ayan. At bigla ko lang naalala ang sinabi ng Biblia na bawat tao ay bago mamatay, binibigyan ng Diyos talaga ng pagkakataon makapakinig ng salita at malaman niya na merong Hesukristo na namatay sa krus, na buhos ang dugo para sino mang sasampalataya sa Kanya, lalapit kay Jesus, tatanggap kay Jesus sa heart bilang Lord and Savior, ay makakaranas ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ang batang ito'y naniniwala po akong isa siya sa tumanggap sa Panginoon nung youth anniversary. At ginamit ng Panginoon na isang young people natin dito para sila'y imbitahan at makakilala sa Panginoon. So, sa kasalukuyan, alam kong may pagdadalamhati sa buong pamilya ng Obanya, kanya hiling kong ipanalangin natin sila ng comfort ng Panginoon at marinig din nila ng buong family ang salita ng Diyos at makakilala din sa Panginoon. Likewise, yung mga kabataan natin dito ay magsilbing paalaala itong mga pangyayaring ito na life is short. It is like a mist. Para lang tayong bula. Anytime pwedeng mawala. And therefore, ang buhay ay hindi inaaksaya dapat binibigay ito sa Panginoon. Dahil anytime pwede tayong kunin. No matter anong edad. Wala yan sa tanda o mas bata. Basta sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die and after this, the judgment. Kaya pag dumating talaga yung araw ng tayo kukunin na ng Panginoon, napakahalagang tayo ay nakahanda. Kanya ipanalangin natin ng mga kabataan, hindi lang sa atin, na seryosohin ang buhay at talagang wag laro-laruin ang Panginoong Diyos, sapagat ang Diyos ay hindi na pabibiro. Seryosohin natin ang Panginoon Diyos. Habang pinapahiram niya tayo ng buhay, ipaglingkod natin ito sa Kanya. Yan ang pag-pray natin sa mga kabataan. Maging lesson yan sa ating lahat. And kasama niyan ay hilingin kong mag-pray tayo sapagkat ang bansa natin ay ongoing ang dumadaang napakalakas na bagyo. Signal number 5. Wow. Marami nang nadaanan at sunod-sunod, di ba ninyo na po na? Pang-4 na yata ito, no? Na linggo lang ang pagitan, meron na naman. At lahat nasa north, hindi pa nakakabangon. Ito na naman. So kailangan talaga natin ng tulong ng Panginoon, gabay, panalangin natin ang mga leaders ng ating bansa, nagabayan, ingatan sa rescue, pag-provide ng tulong. By the way, ako'y nananawagan na rin sa inyo tayo ay magpapadala sa isang Christian organization na nagtutulong ng relief. So tayo ko-coordinate sa kanila at kayong gustong tumulong sa ganitong paraan, ay lagay nyo lang dyan sa others offering slip para sa mga biktima ng bagyo. No? Specify nyo lang. Didiretso po yan doon. At kalinsabay niyan, manggagaling sa ating social services ministry, ay tayo magpapadala ng tulong sa mga nasalanta. Okay? So ipag-pray natin ang dalawang bagay nitong napakahalaga. Matahimik lang sandali. At matapos ako na magpapatuloy ng pananalangin, hihilingin din natin sa Panginoon Diyos na ihanda tayo sa pag-aaral ng Kanyang salita. So, lahat tayo manalangin sa matahimik na sandali, pagkaisa natin ang ating mga puso.
Aming Diyos, kaalinsabay ng pananalangin para sa kaaliwan sa pamilya na Ubanya na sa kasalukuyan ay may pagdadalamhati sapagkat isa sa miyembro ng pamilya ay nabawian ng buhay. Ay gayon din aming isinasaalang-alang sa iyo ang bawat puso ng mga kabataan, lalo na sa church na ito, na maging aral ang pangyayari at kanilang seryosohin ka, Panginoon, sa kanilang buhay at kalakasan. Sapagkat ang aming buhay ay hindi namin alam kung kailan ito kukunin. Pero yayamang taglay ng bawat isa ang kalakasan at buhay, ibig lamang sabihin, gusto mo pang amin kang paglingkuran. Ayan ang ma-realize na maraming mga kabataan, lalo na ang ibigay na ang buhay sa iyong lubos. Gayon din ay aming pinagkakaisahan ngayon ang kasalukuyang dumadaang bagyo. Ay loobin mo na lumihis, malusaw, mawala na ang bagyo na ito, na wala ng iba pang bansa o lugar na maaapektuhan at mahihirapan. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay at napakadali lamang ito sa iyo, Panginoon, para ito'y wag nang makapanalasa pa sa aming bansa. Ay bigay mo din ang tulong sa mga nasalanta, O God, at kalakasan, wisdom sa mga tumutulong miyembro man ng gobyerno o non-government organizations. Marami, ultimong mga churches, naniniwala kami na nagkakaisa ngayon para tumulong, ay yung gamitin, pagpalain ng mga malilikom upang ito'y makaabot sa kanilang mga pangangailangan. Kasabay nito, Panginoon, ay ang aming sama-samang pagdulog sa iyo ngayon sapagkat salita mo naman ang aming tutunghayan. Tulungan mo kami, ikaw, Banal na Espiritu, ang magpuno, magpaliwanag, at maggamit ng iyong banal na salita sa aming buhay para ito'y maging isang pagpapala at kalakasang espiritual. Magbago ang aming mga buhay sapagkat ang salita mo'y napaka-makapangyarihan. At dahil diyan, Lord, kami ay tumatawag sa iyo, magsalita ka. Mangusap ka at makikinig po kami. Buksan mo ang aming pandinig, aming mga mata. Tanggapin namin ang iyong salita at ang kapangyarihan nito. Magpapailalim kami, makikinig kami, Lord, sa power at authority ng iyong word. Sa iyo na namin ito pinagtatagubilin sa matamis na pangalang Jesus, lahat magsabi ng Amen. Pwede mapalakpakan natin si Lord. Kunin na po natin ang ating mga Biblia. Ating buksan sa aklat ng Lucas, Luke chapter 10. Ating babasahin yung verses 38 hanggang 42. At bilang paggalang ay hihilingan kong tumayo tayong lahat. Biski na sa mga nasa online, ariin ninyong parang nasa isang lugar tayo ng pagsamba sa Panginoon. Yayamang one spirit tayo ngayon. Hindi ko kayo nakikita, pero magandang magsama-sama tayong may isang pusong sumasamba, gumagalang sa salita ng Panginoon. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Basahin na po natin, Luke 10:38-42 sa NIV. Handa po, basa. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself?
tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ang Diyos maluwalhati. Makakaupo na po kayo. Tumatalakay po tayo sa punong paksang Chasing God. Nagsimula po ito sa anniversary na gathering ng Clay House Youth at sinundan natin ang pag-aaral sa ating prayer gathering. Nakikinig ba kayo tuwing Miyerkules? Connection po yan, no? Magkaka-connect po ang ating pag-aaral. And then, inilagay na rin natin ng Sunday worship. Lumalabas, tayo po ay nasa ikalimang bahagi na ng pag-aaral tungkol dito. Part 5 na po tayo ngayon. At ang topic po natin ay may pamagat na desire to sit beside Jesus. Sabihin mo yan sa iyong katabi, desire to sit beside Jesus. Ayan. Of course, yung longing to be next to Jesus na ibig nating matutunan dito ngayong umagang ito is not for physical proximity. Siyempre, hindi literal, no? But, makinig, yan ay para magkaroon tayo ng intimate relationship with our Savior. Yun ang mean yan. Yung nanasay mong tumabi sa Panginoon. Of course, hindi nga literal, kundi ang ma-realize natin ang kahalagahan ng intimate relationship sa Kanya. A yearning to be close to Him. Ang magkaroon tayo palagi ng craving sa presence ng Panginoon. Alam niyo po ba na napakaraming ginawang invitation ng Panginoong Hesus sa Bible pag binasa ninyo? Para ipakita niya sa atin ang kanyang deep desire na magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Matagal nang gusto ng Lord to. Imbitasyon niya, Old Testament pa. Hanggang New Testament ay talagang marami kayong makikitang mga imbitasyon ng ating Panginoon Kristo sa atin na maging close tayo sa Kanya. Sample, John 15:15. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Ito maganda. Basahin natin yung may guhit. Ready? Go. Instead, I have called you friends. Wow. Nakikita niyo ba yan? Binigyang diin ng Panginoong Hesus dito sa John 15:15 ang relationship ng isang believer sa Kanya. Hindi lang tayo basta mananampalataya. Ang tawag sa atin kaibigan. Wow! Diba? Tinatrato tayo ng Panginoong Hesus pala bilang kaibigan. At hindi lang basta ordinaryong kaibigan, kundi isang matalik na kaibigan. Sige, sabi mo sa iyong katabi, ikay matalik na kaibigan ni Lord. Ba't mo nasabi yan? Ay kasi po, punahin po ninyo, sabi ng Lord, everything wika, tuloy natin yung nasa dulo. For everything that I have learned from my Father, I have made known to you. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Imagine, lahat wika nang na-learn niya sa Ama, sinasabi niya rin sa atin. Wala siyang nililihim sa atin. May mga magkaibigan, naglilihiman. Alam niyo ba yun? Nag-aaway. Ba't di mo sinabi sa akin yan? Ito, hindi. Si Jesus, wala siyang nililihim. Open book. Lahat binibigay sa atin. Ay, ganyan si Lord. Actually,
Yan po ay revelation ng Panginoong Yesus tungkol sa kanyang deep desire for intimacy with us. Imbitasyon yan. Gusto niya maging malapit tayo sa Kanya. Hamon sa atin yan ng ating Panginoon. Na dapat, kung siya din i-desire niya na maging malapit tayo sa Kanya, dapat i-desire din natin na maging malapit tayo sa Kanya. Tama ba? Ayan yung naaral natin last Sunday, di ba? Siya ang unang humanap sa atin, kanya nga dapat hahanapin din natin siya. I-chase natin si Lord. I-pursue natin siya sa ating buhay. Kaya kapag ka sinabing sitting beside Jesus, it's all about having communion with Him. Sharing our hearts and struggles and joys sa Kanya sapagkat siya isang matalik na kaibigan. Dapat ma-realize natin yan. So today, let us explore what it means to desire to sit beside Jesus and how we can cultivate that relationship. Naka-ready na ba kayo? Oh, I'm sure, alam nyo na ang istoryang ito sa Luke 10:38-42 tungkol sa pagdating ng Panginoong Yesus kasama ang kanyang mga disciples sa bahay ni Martha. Siyempre, si Martha ay naging abala sa paghahanda ng makakain ng mga bisita. Hindi ko madali ang maghanda ng pagkain. Tama po ba, mga nanay? No? Ako, yun lang pamilya. Marami na ako nababasa sa social media na talagang nag-express na hindi madali ang paghahanda ng pagkain. Kahit ilan lang yun. So imagine nyo ito kung 12 disciples, plus si Jesus, plus may iba pa siguro mga followers na nandun, ay marami ang paghahandaan nitong si Martha. So, yan po ang sabi. Okay? Si Mary ay sadyang dinescribe ng Bible contrast sa ginagawa ni Martha. Kasi, ano bang ginagawa ni Mary dito? At anong lesson? Tingnan nyo. Sabi na sa verse 39, she had a sister called Mary who, what? Sat at the Lord's feet, listening to what He said. Walang ginagawa kundi nasa tabi lang ng Lord, nakikinig. While si Martha, busy sa pag-asikaso. Obviously, sa verse 42, mas nagustuhan ng Lord yung ginawa ni Mary kaysa kay Martha. Di ba? Tingnan nyo. 42. But few things are needed or indeed only one, sabi ni Jesus kay Martha. Kasi sabi niya, tingnan nyo, Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? What's the point? At bakit mahalaga kay God yung ginawa ni Mary na tumabi lang sa Kanya? Mga minamahal, gusto ko makita natin ito, napakahalaga. Huwag natin mapalampas. Yung palang pag-upo ni Mary sa tabi ni Jesus at pakikinig sa Kanya ay nagtuturo sa atin na ibig ni Mary na makilala pa si Lord ng gusto, ng lubos. Yun. So anong aral sa atin? Sulat nyo, number 1. Pagka sinabing desire to sit beside Jesus, ibig sabihin lang yan, mga minamahal, dapat kilalanin pa natin ng husto si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, know Him more. Ayun. Ginagawa ba natin yan? Ay hindi po tanong kung kilala niyo si Lord. Ang tanong kinikilala niyo pa ba siya ng mas higit? Dinidesire niyo bang makilala ko pa? Gusto ko pa makilala si Lord. Gusto ko pa makilala si Lord. Yun ang gusto kong ating makita sa puntong ito. Aralin po ninyo ang Bible na ito pala ang ibig ng Lord sa atin. Ipurso natin ang mas makilala pa natin siya ng gusto. Gustong-gusto pala ni Lord, gawin nating priority sa buhay yung malaman pa natin ang tungkol kay Lord. Maaral pa natin sino ba siya sa buhay natin. Makilala pa natin ano bang nagagawa niya sa ating buhay. Know Him more.
sample sa Jeremiah 9:23 hanggang 24, ito pong sabi. This is what the Lord says. Oh, si Lord nagsasabi, ha? Ano sabi? Don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or rich boast in their riches. Verse 24. But those who wish to boast should boast in this alone. Listen. Ano yun? That they truly, si Lord nagsasabi. Huwag niyo ipagmalaki yung inyong wisdom. Huwag yan ang inyong hanapin. Huwag niyo ipagmalaki yung power. Huwag yan ang inyong hanapin. Huwag niyo ipagmalaki ang inyong kayamanan. Kung sino man wika ang gustong may pagmalaki, kung sino man wika ang may dapat na gagawin, hanapin ako. Wow, kilalanin ako. Yun ang sinasabi dito. Tama ba? But those who wish to boast should boast in this alone, gawing number one sa buhay. Na yan ang gagawin ko. Makilala ko pa si Lord. Yun. And understand that I am the Lord who demonstrates unfailing love and who brings justice and righteousness to the earth. And that I delight in these things. I, the Lord, have spoken. Pwede bang palakpakan natin? Ikinasisiyan ni Lord yan. In short, sa verse 23, wag wika natin, pag-ubusan ng panahon at lakas, wag iporsu sa buhay yung wisdom, yung power, yung riches. Ay, hindi naman masama, pero wag yan ang gawing number one sa buhay. Wag yan ang iyong hanapin ng husto. Wag mo dyan itodo lahat. Kung meron ka mang dapat na wag makalimutan iporsu, yan ay walang iba kundi hanapin at kilalanin mo ako, sabi ni Lord. Yun. Sabihin mo sa iyong katabi, know Him more. Ganda. God wants you to know Him more, mga kapatid. Gusto niya yan. Even in New Testament time, si Jesus nag-pray. Sa atin, pinag-pray na pala tayo ni Jesus noong araw pa. Alam ba ninyo kung anong prayer ni Jesus sa atin? Tingnan ninyo. John 17:3. And this is eternal life. Part ito ng tinatawag na high priestly prayer. Nag-pray si Jesus. Marami siyang pinag-pray. Pero meron importante ito sa prayer niya na binanggit at ito ngayon nasa verse 3. And this is eternal life. Ano yung part ng prayer niya? Basahin natin yung may guwit. Ready, go. That they may know you. See? Pinag-pray tayo na makilala pa natin si Lord. Ay, hindi ko naman tinatanong kung kilala mo si Lord. Tinanggap mo nga siya. May alam ka nga sa Kanya. Ang tanong sa ating lahat dito, hinahanap mo pa ba? Inaaral mo pa ba? Gustong-gusto mo pa ba siya mas makilala pa ng gusto? Yun. Ang sinasabi, mapa Old Testament, mapa New Testament. Sabi mo ulit sa iyong katabi, know Him more. Alam niyo yung salitang know, dyan sa John 17:3, know. Sabi mo, know. Sa Greek word yan, ay, no? Makita ninyo, ang ginamit na salita ay ginosko. Lahat tayo sabihin natin, ginosko. Ayan. Ano ba ibig sabihin niyang ginosko? Ang salitang ginosko sa Grego ay madalas ginagamit to describe intimacy. Lalo na sa mag-asawa, husband and wife. Even sa sexual act na mag-asawa. Kasi nga intimate sila. Parehas po yan sa Old Testament. Sa Hebrew naman ang ginamit na salita ay yada. Ang translation ay no, new. Kung maalala po ninyo si Adam at si Eve, ang binanggit lang ay ito sa Genesis 4:1. Now Adam, what? Knew Eve, his wife. And what happened? She conceived. How come? Nakilala lang, nagkaanak na. Ay kasi nga malalim yung term na no. Nakukuha niyo? May intimacy doon sa salitang no. So doon sa prayer ni Jesus,
Panalangin ko, Ama, na lahat ng mga sumampalataya sa iyo, makilala ka pang lubos, intimate. Wow! Yun palang gusto ng Diyos sa atin. Ha? Makilala pa natin siyang lubos. Gustong-gusto ni Lord ang mas makilala pa natin siya ng higit. Intimate na pagkakilala. Let me explain para maintindihan natin lubos. Why is this important na yung makilalang lubos ang Panginoon sa buhay natin? Alam niyo kung bakit? Sabihin mo sa iyong katabi, alam mo kung bakit? Ay kasi, malaki ang impact niyan sa pang-araw-araw nating buhay. Pag kilala mo si Lord, may impact yan sa pang-araw-araw nating buhay, lalo na kung paano mo harapin ang mga problema. May kinalaman yung pagkakilala mo sa Lord sa pang-araw-araw nating buhay. If you know a person ng intimate, whether asawa, anak, kaibigan, ay hindi mahirap sa iyong pagtiwalaan, meron kang confidence sa kanya. Meron tayong ekspresyon ng mga Pilipino sa pakikipagkwentuhan at madalas nating sinasabi, ay nako, alam ko na sasabihin yan. Ay nako, alam ko nang gagawin yan. Kasi kilala ko yan eh. Intimacy. Nakuha niya? Ginagawa niya ba yan? Sinasabi niya, alam ko na gagawin yan. Kasi close na ako sa kanya. So, alam ko na. At totoo naman. Alam na kasi may intimacy. Oh, makinig. Same yung confidence sa Panginoon Diyos. Kapag sinasabi mong kilala mo na si Lord, example, if you know that God is bigger than your problem, di ibig sabihin, tingin mo na sa problema, maliit. Tama ba? Nandiyan pa ba kayo? Ay, bakit nasabi, Pastor, ang laki ng problema ko. Nakukuha niya? Kung kilala mo si Lord, mas malaki pa sa problema mo, ay dapat, ang tingin mo na lang, kasi kilala mo na siya na mas malaki pa sa problema eh. So, ang tingin mo na sa problema, hindi na malaki. So, apektado yung paano natin harapin ang mga problema. Di ba? Hindi ka na ngayon magwo-worry. All kinds of problem. Relationship problem, financial problem, physical problem. Name it. Isa-isa nyo lahat ng problema sa mundong ito. If you know God, and you know His ways, His love, His power, His plan, you will know how to deal your problem. Kasi kilala mo na si Lord, paano dumiskarte sa nararanasan mo. Kilala mo si Lord, nagsabing, hindi kita iiwan ni pababayaan. Kanya kahit ano pa meron tayong hinaharap sa buhay, hindi tayo masyadong apektado. Hindi tayo perfect. Yes, nabibigla tayo. Pero dahil you know Him more, alam mo nang harapin yung mga problema sa buhay. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ganyan po tayo ka-apektado ng pagkakilala sa Panginoon. Madali ka kasing mag-trust na sa Kanya. May confidence ka na. Kanya, dapat ma-realize natin napakahalaga. Kilalang-kilala natin si Lord. Halimbawa, isa pa, single ka. May temptation ka na mag-premarital sex. If you know Him more, matatakot ka. Ay, hindi. Lagot ako kay Lord. Hindi ko gagawin to. Naintindihan po ninyo? Hello? Bakit ang daming kabataan? Sige lang sila. Hindi nila kilala si Lord. Sapagat kung kilala mo si Lord at sinasabi niya, huwag mong gawin yan dahil yan ay kasalanan sa aking harapan, susundin mo yung sinasabi niya. Matatakot ka sa Kanya. Di ba? O obey ka kasi yun ang salita niya dahil kilala ko siya. Marami dito, mga kabataan, ilang beses ko na nakausap, pare-pare sila ng tono. Na kapag ka nakagawa ng kasalanan, sasabihin, alam ko na pong gagawin sa akin ng aking nanay, tatay. Kilala na nila eh. May takot na sila. Ay, ganun din kay Lord. Kung kilalang-kilala mo si Lord talaga, yung pagharap mo sa mga problema, sa mga temptations, sa mga troubles, apektado.
No? Apektado po yan. Depende kung papaano mo kilalang lubos si Lord. Pagka bumibigay, baka kulang pa ang pagkakilala natin sa Kanya. Sabi mo ulit sa iyong katabi, know Him more. You see, it affects everything you do. Why is it important to sit at the feet of Jesus? Ba't kinakailangan natin gagawin yan? Kasi when you don't sit at the feet of Jesus, hindi mo siya makikilalang husto. At hindi mo siya maririnig. And this is what will happen to you. Tignan nyo kay Mary. Hindi niya kilala si Lord. Malayo siya kay Lord. Kay Martha pala. Martha, Martha! The Lord answered. Ano sabi? You are worried and upset about many things. You are worried and upset kasi malayo ka, may distansya ka kay Lord. Hindi katulad ni Mary, ang lapit niya sa Panginoon, payapang-payapa siya. Pwede mo palapakan natin si Lord dyan. Alam niyo ba yung ginagawa ni Martha ay ministry? Kasi papakainin niya yung mga disciples. That's ministry. Pero anong problema? Bakit hindi yun ang nagustuhan ng Panginoon? Alam niyo kung bakit? Sabi mo sa iyo katabi uli, alam mo kung bakit? Hindi siya masaya sa paglilingkod. Nakita niya? Busy sa paglilingkod, pero hindi busy kay Lord. So, hindi siya masaya. Malayo sa Panginoon, ang focus niya nando sa ginagawa niya, nasa circumstansya. Oh. Kanya ang nakikita niya, hindi si Lord. Iba ang focus. Now, dapat makita nating lubos yan, no? Hindi naman sinabi ng Lord, evil kasi yung ginagawa mong paghahanda ng puti. Hindi yun ang sinabi ng Lord. Ang sinabi lang ng Lord dito, mas maganda yung ginagawa ni Mary. Kasi gusto niya maging close. Gusto pa niya akong makilala. Lagyan natin ng application. Kapag kayo nagmi-ministry nang hindi kayo masama, hindi kayo masaya. Pag nagmi-ministry ka, naglilingkod ka sa Lord, busy-busy ka, pero hindi ka masaya, mag-isip-isip ka na baka malayo ka kay Lord. Parang si Martha. Hindi ka na malapit kay Lord. Hindi mo na siya naririnig. Iba na ang focus mo, hindi na si Lord. Ang focus mo na nasa tao, nasa circumstansya. Sabi ko nga kanina, di ba, kung malaki problema, pero kilala mo si Lord, sa Kanya ka nakapokus, mas malaki sa problema, ang nakikita mo, mas malaki si Lord sa problema. Tama ba? Pero bakit laging sinabi, Pastor, ang laki ng problema ko. Ay, iba yung focus. Malayo ka sa Panginoon. Hindi mo siya kilala. So, ganun po yung sinasabi dito. So, ano pa? Puro complain. Hindi ba't nag-complain? Lord, unfair. Nagkakandapagod na ako sa pag-prepare. Si Mary, relax lang dyan. Please naman, Lord, tell her to come and help me. Ingat po tayo kapag ang focus na natin nasa tao. Sa paglilingkod ay baka hindi na si Lord ang nakikita natin. Baka malayo na tayo sa Kanya. Sabi mo sa iyong katabi, know Him more. Ayan. Alam niyo, yung taong wala ang focus kay Jesus, hindi intimate, nasa tao ang focus. Ayan. Puro complain, puro kamalian na nakikita. Pero if you pursue intimacy kay Lord, if you pursue na makilala mo siyang higit, ay dapat ma-realize natin, i-consider natin palagi yung benepisyo niyan sa ating pang-araw-araw na buhay. Para yan yung connected sa pinag-aralan natin last Sunday, na yung intimate kay Lord, may light, may liwanag, naintindihan mo na maraming bagay, puro liwanag, hindi mo nakikita yung dilim. Parehas po dito. Ang buhay natin, ang benepisyo ng malapit at mas kilala natin si Lord, na palagi mo siyang hinahanap, ang ganda no? Sinisikap mo na mas lalo mo siyang makilala pa, it strengthens your faith.
It deepens our courage. It builds our character. It broadens our perspective. Mas naiintindihan mo na kahit anong gulo po yan, mas naiintindihan mo yung Diyos at salita niya sa nangyayari. Sabi mo, listen katabi, know Him more. Yan ang sikreto. Yan ang huwag nating mamiss. Pag hinanap mo ng hinanap si Lord, gustong-gusto mo siya makilala, ang dami mong maiintindihan sa buhay dito sa lupa. Marami kang maiintindihan. Kasi sabi ko nga, na iintindihan natin sapagkat yung ways ni Lord, nagkakaroon tayo ng perspective, dun sa perspective niya, kung kaya't lumalakas ang ating pananampalataya. Pwede bang palakpakan natin si Lord? So yan po number 1, iwan na natin. Puntahan natin pangalawa. Ano pa ang dapat nating matutunan sa pag-upo sa tabi ni Jesus? No? Ano pa yung lesson meron tayong makukuha dito sa story ni Mary at saka ni Martha? Sulat nyo, number 2. Hindi lamang para mas makilala pang gusto. Yun ang pinipicture nun. Tumabi, nakikinig, kasi gusto pa niya makilala si Jesus. Sulat nyo, number 2. Kanya, napakahalaga yan na i-aim natin palagi, Lord, gusto pa kitang makilala. Lord, gusto ko pang matuto tungkol sa iyo. Kasi yan ang tutulong sa atin para tayo ay lubusang makaranas ng kapahingahan sa presensya niya. Okay? To rest more in the presence of God. Notice, si Martha, literal, may distansya sa Panginoon. Siguro ang layo, baka ilang metro, no? Dahil nasa kusina, naghahanda. Wala ang focus niya kay Jesus. Nasa circumstances dahil busy siya, kakahiwa. No? Baka sibuyas pa yan na nakakaluha. Anyway, si Mary, while Mary, no? Literal, nakadikit kay Lord. Malapit kay Lord. Close range. Definitely, ang focus niya nasa Panginoon. Bakit worried si Martha? Kasi ang focus niya nasa circumstansya. Nakakapagod. Pwede ba, Lord, tulungan niya ako? Nakikita niyo? Alam niyo, marami tayong mga kapaguran sa buhay, isang dahilan, iba na yung focus natin. Yan. Yung bang kahit kapiraso lang ginawa mo, pagod ka na agad, hindi mo na maintindihan. Simply because yung puso natin, iba yung focus. Wala na sa ating Panginoong Hesukristo. Same lang din yan sa atin yung pangyayari niyan. Okay? Na dapat ma-realize natin. Now, let me tell you mga minamahal, what makes you worry? What causes yung mga anxieties natin sa buhay? Alam niyo kung bakit? Sabi mo lang sa katabi, alam mo kung bakit? It is because you focus on circumstances. Nakakita na ba kayo ng itsura ng taong na ang focus ay nasa problema? Bagsak ang balikat. Nakayuko. Tama ba? Pagod. Miski pagkausap mo parang talagang pagod magpaliwanag. Literal nga marinig mo, ay nako, pagod na ako. Eto na naman. Ulit na naman ang problema. Nakakapagod talaga ang buhay, mga minamahal. Pag na-realize natin ang kahalagahan ng hahanapin, ipoporsu, ang maging malapit, nakadikit kay Lord, makilala pa natin lubos, mas mararanasan natin ang kanyang kapahingahang pinapangako sa atin. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? Pag ang focus natin sa mga circumstansya, nakita natin lagi, ubos na yung ipong ko sa bangko. Yun at yun ang makikita natin. Wala pa rin ako makuha ang trabaho. Totoo naman. Kaya lang, nandun ka na napapako. No? Parang nawawalan ka na ng hope. Lumalala lang ang problema, pastor. Merong oppose ng oppose.
Sinisiraan ako palagi. Yun at yun, tao, circumstansya, complain. Tumatanda na ako, pastor, wala pa ako asawa. In short, when you focus on problem, magwo-worry ka lang talaga. Bothered ka tulad ni ni Martha, no? Tapos, hindi ka din naglalaan ng panahon to sit on the feet of Jesus. Mapapagod ka nga sa buhay. Ba? Magsasuffer ka. Bibigat ang iyong buhay. Wala kang peace, hindi ka pa makakatulog. You need to focus on the Lord. Amen? Sabi mo, listen ko tabi, know Him more. Dagdagan mo, makakaranas ka ng kapahingahan. Ay, diyan magiging totoo sa iyo yung sinabi ni Jesus, come, all ye that are in heavy laden. No? Yung nabibigat ang loob, lumapit, sabi ni Jesus. Come close. Handa tayo akapin ng ating Panginoon. Ano yung kasunod niya na sinabi? And I will give you rest. Merong kasabihan eh. If you look at the world, you become afraid. If you look at your own self, you can become depressed. But if you look at God, you will be at rest. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Di ba ang sarap? Nung umupo sa tabi ng Lord si Mary, ang naririnig niya salita ng Panginoon. Ang sarap kaya marinig ang salita ng Panginoon. Amen? Nakakapayapa. Totoo yan. Makinig ka ng salita ng Panginoon. Papayapa. May classmate ako nung araw, sabi niya, sa bahay namin, pastor, puro ingay, puro gulo, puro sigawan. Alam mo, ginawa ko, binukas ko yung DCAS, yung preaching ng salita ng Diyos. Tumatahimik yung bahay. Literal, nagpapatahimik ang salita ng Diyos. Amen ba? Si Martha, puro naririnig yung ingay ng plato, hiwa ng kutsilyo, ingay ng kwentuhan. Apply niyan. Pag malayo kayo sa Lord, ang naririnig nyo, ingay ng problema. Naku, yan na naman. Nabasag na naman. Kagastos na naman tayo. Puro ingay ng reklamo. Wala na tayo. Wala na. Kulang na. Puro ingay ng complain. Puro ingay ng iyak, hibik. Puro ingay na mga nag-uusapan patungkol sa sari-saring problema, mga negatibong mga salita, literal. Hindi ka na napapahinga sapagkat yun at yun ang naririnig mo na parang gusto mo magtakip ng tenga mo sapagkat yun at yun ang naririnig mo. Bakit? Malayo kay Lord. Parang si Martha, may distansya. Hindi niya naririnig si Lord. Ang sarap mga kapatid, i-aim sa buhay. Ako pag may problema talaga, ini-aim ko talaga yan. Ang tumabi kay Lord. Totoo yan. Napapayapa ako. Nakakatulog ako masarap. Sumasarap yung aking pandinig. The best na application yan sa mga hinaharap natin sa buhay, listen to God's Word. Buksan, basahin, i-meditate, magbabagong yung pakiramdam. Amen? Alam niyo ba, pag magpe-pray kayo, pampalapit yan sa presence ng Lord. Pagdikit yan kay Lord. Yung magpe-pray ka, dito, pinapractice natin yung alone with God. Mupunta tayong prayer mountain, di ba? Sarado tayo ng room. Sarap kaya. Miski pag Wednesday, punta kayo Wednesday, pinapractice namin dito. Sige, punta kayo dyan. Kanya-kanya lang tayong lugar. Alone, kayo lang. Kausapin niyo lang si Lord. Intimate kayo ni Lord. Usap lang kayong dalawa. Akap lang kay Lord. Tiwala lang sa Kanya. Kulang tayo sa ganon. Kaya tayo napapagod. Ma?
Alam nyo, ang mga psychologists gulat na gulat sa atin. Hindi nila ma-explain how come daming problema nitong taon to pero ang sarap kumain, nakakatulog. Kasi hindi nila alam umupo sa tabi ni Jesus. Ang sarap kayang minsan ay tahimik lang. No? Solitude. Sara ka lang pito. O wala mo na istorbo, kausapin ko lang si Lord. O kaya talokbong ka lang ng kumot mo. Wala mo na aabala. Si Mrs. Wesley, yung nanay ni John Wesley, yung founder ng Methodist, may ginagawa yun na alone with God. Alam niyo kung paano? Ang dami niya anak eh. Hindi ako nagkamali, 12 yata yan. Anak niya ang dami. Di ang gulo nun sa bahay, maingay. Eh, dahil gusto niya ng alone with God, katagboy lang. Alam na ng mga anak niya, magtatalokbong lang siya ng towel habang nasa rocking chair. Walang istorbo mo na, talokbong lang towel. Dumidikit kay Jesus. Sarap kaya. Ganda yung kanta ni Chris Tomlin, let me quote, na ang title ay The God I Know. Sabi ng lyrics, when the world is shaken, you're my firm foundation. Be still my soul. The God I know will make a way. Whatever comes, whatever I face, the God I know is strong to save. He is the Lord. He conquered the grave. And this is the God I know. Sige po, tayo na tayo lahat at manalangin na po tayo. Hilingan ko ang ating praise and worship na paawit sa atin ang kantang ito. Prayerfully, kantahin po natin, madali naman po oralin. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus, the greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus, the greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Lord God, salamat po sa iyong mensahe sa amin ngayong umaga. Matagal ng imbitasyon mo talaga sa amin na maging malapit sa iyo.
At gustong-gusto mong makilala ka pa naming lubos. Ang dahilan kanya, hirap kaming humarap sa sari-saring problema, trahedya, kaguluhan, ay kasi hindi ka naming lubos nakilala pa. No wonder ang focus namin ay nasa circumstansya, nasa tao, nasa problema. Pero salamat Lord, pinapaalalahanan mo kami, yan pala'y dadali pag makilala ka naming lubos. Ito nawa ang maging maliwanag na mensahe sa bawat isa ngayon. Ang makilala kang lubos, to sit beside your feet, oh Jesus. Kasi yan ang gusto mo, Lord. Yung makikinig lang kami. Yung aakap lang kami sa iyo. Yung huhugot kami ng kapahingahan sa iyo. Salamat, salamat sa maliwanag mong mensahe. I pray, touch mo ang iyong mga anak. Mag-extend po ako ng invitation, Lord, ikaw nang mangusap. Bago tayo magpatuloy, sa inyong gustong lumapit kay Jesus, pagtiwalaan, pasalamatan, i-appreciate ang kanyang desire sa atin na tayo'y handa niyang tulungan. Ano man ang dahilan ng inyong paglapit, ay imbitahan ko kayo, makiran kayo sa inyong kinatatayo. Nali kayo, kausapin natin si Jesus in a personal way. Talk to Him intimately. Pagkakataon natin ito. Minsan paawitin ang kanta na ito. Sa inyong gusto lumapit at mag-pray, katagpuin niyo si Jesus. Hali kayo. Sama-sama tayo. Umuwi tayong masabi natin tunay na katagpo ko si Lord. Okay? Sige po. Minsan pa, kawitin sa atin. Just come and pray and trust His name. Amen. Sige po. Bukas ang paa niya. Just come. Sa inyo lumapit. Pray lang po. Yes. We lay our crowns at the feet of Jesus, the greatest love, His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Hindi na tayo Lamb. awit. Papakinggan na lang natin ang tugtog. Pero sige lang po, tuloy nyo lang kausapin ang ating Panginoon. Oh Lord, thank you. It is so sweet to trust in Jesus. Salamat po kasi kasama ka namin palagi.
Salamat sa iyong salita na naririnig namin. Napapanatag ang aming puso. Mas nakikilala ka namin lubos. Turuan mo pa kaming makinig palagi. Turuan mo pa kaming hanapin ka. Ang idikit namin palagi ang aming sarili sa iyo, O God. Nasa gayon, mas higit ka pa naming makilala. Akapin mo na ang iyong mga anak. Bigay ang iyong mayamang biyaya. Bigay ang kapayapaan at ang kasiyahan na siyang aming kalakasan, for the joy of the Lord is our strength. At ang mga handog na buhay nito maging mabango sa iyong harapan bilang karampatang pagsamba. Accept mo, Lord. Accept mo, Lord, ang buhay na ito na sinusurrender sa iyo. At ikaw ang malugot, mabigyan ng kaluwalhatian, kasi ito yung sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen! Amen! And amen! Wow! God is good. And all the time, God is good. God bless you. Glory to God. Maraming salamat, Pastor Mark, sa reminder na yan. Talaga naman napaka-busy ng mga Gen Z. O, di ba? Mga Gen Z, mas busy pa sa atin, mga mommies. Alright. So today po, let's welcome sa ating kalagitnaan po ang ating mga first-timers, si Shite Rain Alibasa. Did I say it right? Shite Rain Alibasa. Pakatayo ka, pretty girl. Yan. Diba? Turner, masyadong mahihain. Sige, harap ka sa kanila. We're so happy that you have come to grace our worship. Maraming salamat. Invite ni Dave. At Dave, welcome back. No, parang medyo matagal ka namin hindi nakita. No? Na-miss ka namin, Dave. Tsaka si Ayan, no? Parang nawawala si Ayan. No? Parang hinahanap ko si Ayan. At syempre kasama din si Preach nag-invite kay Shite. Shite, sino nagpangalan sa'yo, Shite? It's the first time that I've encountered such a name. It's not Fright, it's not Bright, it's Shite. Unique kasi yung name eh. Unique yung name mo. Ha? I will remember that for the rest of my life. Yeah, unique yung name eh, Shite. Yun po ang spelling ha, parang bright, pero Shite. Yan. Okay. So, and the next guest that we have is, correct me if I'm wrong, Rudy Malaki. Tama po ba yung surname niya, Malaki? I'm sure you're big-hearted. Ayan. Yung sabi ko, tama ba yung nababasa ko? Well, maybe there's a big heart na inside of you po. Sir Rudy, you're 57, I'm 57 too. Invited by Ate Elena from San Diego. Thank you very much po. We're so pleased you've come. Ayan. Ayan, sige po, pumalakpak tayo ng mas... And Tito Noli, welcome back. Tito, we've been praying for you and we've been praying for you a lot. Ayan, parang medyo mukhang binata si Tito, no? Medyo nagmukhang binata. And then, from Australia, we have Kuya Jun Baclor. Kuya, tayo ka po. Ayan. Si Kuya Jun po ay... Doon ka pa sa bowlingan, di ba? Sa bowling lanes. Sa bowling lanes pa si Kuya Jun. Tapos po, you know, ang memorial na, kasi di ba sabi sa Bible, yung the woman that anointed Jesus with this precious jar of ointment, ay di ba parang sabi, wag nyo siyang pigilan because what she has done is gonna be told as a memorial ng kanyang ginawa. So, to this day po, tayo ay grateful kasi si Kuya Jun po, nung bago pa lang po ang church, hanggang dyan pa lang po, dyan sa may aircon, sa dulo na yan, hindi po enclosed. Tapos medyo cemented, semi-rough. Yun pong flooring. So, open po yan. Tapos, merong time na nagsa-service, may pumapasok, hinahabol ng gang sa kanto, magte-take ng shelter dito. So, the kindness of the heart of Kuya Jun, sabi niya, maglo-loan ako sa office, sa Sheraton ba? Sa Sheraton. And para mapagawa natin. And then, binayaran ka ba namin? Biglang ganon. Nevertheless, it was a very kind act.
na nasa ginawa mo po. Let's give a clap offering to the Lord. And kanina nga, tuwan-tuwa siya nung pagdating niya, sabi niya, ang ganda na. So, Kuya, 5 poste dyan sa'yo. Joke lang. He's a very good friend of ours. Kasama pa ng ate ko, ate ni Pastor, at saka po ng mga taga-Christian Baptist Church. O, diba? So, kilala niya si Kuya June Baclor. And sa online po, we have Mama Marlene at saka si Ate Beth Alabado. Hello po sa Canada. At locally po, twice ko na nakita si Tita Filipinas Bernal. Si Tita Filipinas Bernal sa Colinas Verdes. Dati siyang Chief Librarian ng Department of Agriculture. So, medyo hindi na rin siya yata nakakabiyahe mag-isa. So, nag-online siya. No? Taga Colinas Verdes yan, si Tita Filipinas. At si Romeo Picardal, yung dati po nating diniscipling the islands dito. Hello to you, Romeo. Taga Quezon. Ako, anak, mag-ingat ka dyan. Ang macho nito, si Romeo, pag nakita niya sa Facebook, lumaki yung katawan ni Romeo. And si Macmac Madrinian, taga LA, GUNA, taga Laguna. Hello, Macmac. Yan, siya yung ating, how do I say this? Siya yung monitor natin sa online. Kumbaga ba, if we're not sounding good, si Macmac sasabihin yung audio niya po, pangit, mahina, magaralgal, yung gitara, sobra. Ganon po yun. Mali yung tono ng keyboard. Wala naman po siya sinasabing ganon. But he gives us feedback kung hindi maganda yung transmission natin o yung ating broadcast. And I saw a couple of new names. Si Jeremy John, I think he is from the way. And Lenny, hindi na ako, I did not have time anymore to surf sa Facebook kung sino ang connection ni Lenny, but she is saying, hello po, Pastor. Alright, so before I pass the floor over to our next announcer, sa Clayhouse Chris Kringle po, Ate Hana, pakitaas po yung ating box dyan. Ayan, pakibigay po ang inyong Clayhouse Youth. Uy, baka naman gusto nyo tulungan magbuhat si Ate Hana, mabigat na, no? Para sa ating mga malalaki, mga Clayhouse Youth, pakilagay lang po ang inyong something spicy. Yan. Something spicy. So, meron pang patakip yan. At sa mga minion, yung mga maliliit na saling pusa dahil gustong makigulo sa Clayhouse Christmas Party, sa mga minion, something colorful. Yan. Sabi na isa sa akin, okay lang po ba na wala akong gift? Okay lang yon ngayon, pero next time, bawi ka po. No? Kasi kaya natin ito ginagawa, we're trying to instill generosity sa atin. Tsaka yung mindfulness, thoughtfulness sa ating mga kakampi. Marami na, maraming something spicy. Pakitaas nga, Ate Hana. Paminta. Tama naman. Something spicy. At least nakaalala, di ba? Ayan. So, after po after ng lunch, tsaka po magpa-practice ang worship team. Take it away, Ate Hana. Good morning po. Thank you, Mother Gigi. Actually, dapat po si Ate Kezaya, kaya lang nagtuturo pa siya. Ayan, kakababa niya lang. Hinihingal pa siya. So, ngayon po, we are inviting everybody po, no, kung meron kayong anak, meron kayong pamangkin, apo na gusto nyong isama dito sa church, of course, tatanggapin po natin sila kahit medyo tatakbo-takbo sila. Kasi everybody is welcome sa house of the Lord. Amen po ba? Kaya every Sunday po meron po tayong Sunday school. Right after po ng praise and worship, inaakyat po sila sa taas at tinuturuan din po sila ng mga stories from the Bible. So, ang story po na kanilang tinackle, wow, tinackle talaga, no? Kasi mga ano po yan, from ages 3 to 7 years old to 8 and 9. Ang topic po nila kanina is about creation pa din. Our sin hurts creation. Oh, 'di ba? Ang mga kids natin, ang lalim na ng inaaral.
Next Sunday naman po, November 24, ang kanilang topic, Our Sin Hurts Other People. So, sana po dala niyo po ang inyong mga anakshis at makita din po nila how we praise the Lord and how we honor God by learning from His Word. So, see you po, kids, sa Sunday School at 9 a.m. sa primary, and right after the praise and worship yung mga kiddos naman po natin. And dyan po nagtatapos ang ating announcement for our Sunday School. Ngayon naman po meron tayong mapapanood na video, exciting video for the follow-up ng ating Chasing God. So ito po yung part 2. So let's watch this po. Walang audio. Wait lang, Chloe. Sabi nila ate, Chris, ipe-present ko daw, ipapakilala ko daw muna kayo eh. So, relax ka lang. Okay. Relax ka lang kasi dyan. So, ngayon naman po, nandito po si Chloe and Preach to announce or to say something about the video. So, Preach and Chloe and Preach, take it away. Good morning, NCF, and good morning, Clay House. Yan, so good morning po sa ating lahat na Clay House member dyan. And also yung mga na-invite and newcomers natin, good morning po sa inyo. Grabe, nung napanood ko yung video, mas lalo ko na-excite. Dahil may part 2 yung ating Chasing God na anniversary last time. Bakit kaya tayo may part 2? Yan, so ang title kasi ng ating Clay House ay Chasing God, The Next Step. So ito na yung follow-up natin sa mga syempre newcomers pa lamang, new believers, kaya gusto natin mas mapalalim pa natin sila sa faith. Feeling so, ko, ini-invite natin sila na pumunta ulit and syempre mag-invite pa kayo ng panibago. feeling ko kaya may part 2 kasi mas marami pang youth ang gustong mag-chase kay God, di ba? Kaya sa mga Clay House youth natin, huwag niyong kalimutan na magdala kayo ng mga kasama niyo kasi for sure, mas marami pa tayong aabangan, mas maraming Word of God tayong marireceive. Ayan, so we invite you November 24, 2024 dito po sa ating sanctuary, 3 p.m. po iyan. So meron din po tayong invitation cards na makikita niyo po sa labas po yan, katabi po ng ating register list. So, kaya kumuha na po kayo, ibigay niyo po sa inyong mga kasama, kaibigan, kaklase, para naman po ma-invite natin sila dito. And also po, meron po yung QR code na maliit, pinakamaliit sa ating bottom left po. Makikita niyo yan. So, scan niyo lang po yan para makapag-register po kayo at makasama po kayo sa ating list para po sa ating Chasing God Part 2. Pag wala kayo nito, di po kayo makakapasok ng church. Charot. Yan. So, ayun lang. And for our next announcement, here's Brother Joseph and Sister Cindy. Hello. Hello po, good afternoon po. Lalo sa soulmates couples po. I-remind lang po namin kayo, December 1 po, bali anniversary po at the same time Christmas party po natin. So sa mga hindi pa po nakapagpalista, maglista na po sa GC. Yun lang po, ulitin po namin. December 1 po, 2:30 p.m. Yes po. Thank you po. God bless. At mamimiss ka namin, Brother Joe, sa December 1 sa anniversary. Sige po, salamat po. Salamat. Good morning, NCF. We hope you enjoyed this Sunday service. Here's what you need to know regarding our church in this week's edition of NCF News. Want to know the next step after salvation? Or haven't been baptized yet? Sign up for water baptisms with our senior pastor, Mark Dantes. Want to grow deeper in the faith?
Sign up for Discipleship, a 12-lesson journey. You'll be assigned a discipler to help you understand what it means to be a believer in Christ. Approach any of our church leaders for more details. Want to become an official member of NCF? Sign up for membership with Brother Jay Baldonado. This Wednesday, we'll have our midweek prayer meeting in person and online at 5:30 p.m. Join us as we pray for our families, each other, our nation, and other countries. Share with us your prayer requests and praise items. On Sunday, we're back to 3 services, 9 a.m. care group, 10 a.m. worship service, and 3 p.m. Clayhouse Youth Fellowship. Stay tuned for more church updates by visiting our website, YouTube, Instagram, and Facebook page. We hope you had a blessed afternoon. That's it for this week's edition of NCF News. Praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin si Lord ulit? Hilingan ko si Brother Jojo Melo na pumunta dito sa harap para atin siya ipapanalangin. Siya po ay kasama ng pamilya. Hindi kayo. Ayan. Dito kayo. Biniyayaan ng Panginoon na mabukas ang isang blessing ng trabaho na kung saan ay sasakay siya ng barko. Si Kapitan. Halika dito. At siyempre, hindi po madali ang maging OFW sapagkat nalalayo sa pamilya. Diba? So, kailangan nila ng gabay ng Panginoon at lalo na proteksyon. No, i-cover siya ng Lord. At naniniwala ako sa mga ganitong ibinubukas ng Panginoon na pribilehiyong magkaroon ng kabuhayan ay isang ministry yan, no? Nagagamitin ng Panginoon hindi lamang sa family, kundi sa gawain ng ating Panginoon Diyos. At sabi ko, sige, let me know kung kailan yung, biglaan pala itong na-adjust, no? Mas dumali na yung araw ng kanyang pag-alis sa November. Kailan po ba yun? 22. Friday na. Sa Friday na. Kanya last Sunday na niya ngayon sa atin. 10 years po natin siya hindi makikita. Joke lang. Pag-pray natin na ingatan siya ng Panginoon, siyempre ang family, at gamitin siya ng Lord doon. Dinadala tayo ng Diyos talaga sa mga ibang lugar for a purpose, lalo na magliwanag tayo. No? At praise God, may mga online tayo and I suppose makaka-connect pa rin siya sa atin through online. Kanya kailangan niya ng pananalangin. Tumayo na rin tayo lahat, sasabay na natin ang closing prayer. At paalala ko na ibinibigay ng ano yung sabi mo? Tayo ay nagkakaloob bilang bahagi ng pagsamba. No? Kanya, wag nyo iwan dyan sa inyong upuan. May mga boxes dito. Kayo ang pupunta dyan at ibigay natin ng masaya because God loves a cheerful giver. Sige po, join hands please. Join hands. Ako na lang magre-raise ng hands sa pamilya na ito. At pagkaisahan natin mga puso. Lord, salamat po kasi answered prayer ang family ng Melo para mabukas ang pribilehiyong ito na magkaroon ng kabuhayan. Bagamat ito ay sa malayong lugar, sa dagat, pero naniniwala kaming ikaw ang nagkaloob nito sa kanila. Kanya nga, hiling namin na ikaw ang mag-iingat sa kanya sa bawat lugar na pupuntahan, lalo't sila'y nasa laot, O God, at malayo sa pamilya. Layo mo siya sa tukso, layo mo siya sa anumang karamdaman, layo mo siya sa masasamang tao o anumang kasakunaan. At ipagkaloob mong kapayapaan, Lord God. Alam namin,
For a period of time, may purpose ka na gagamitin mo ang kanyang presensya doon upang siya'y magliwanag at marami siyang madalang kaluluwa sa iyo. Pinagpe-pray din namin ng comfort and protection sa members ng family. Lulukuban mo sila ng banal mong dugo, iingatan, bagamat wala ang ama ng tahanan, ay ikaw naman ang aming Ama, O Diyos, na nagbabantay sa amin. Thank you sa pribileyo na ito na may panalangin namin, ang Melo family. Kinocommit na namin sila sa iyo. At sa aming pagtatapos, ay tanggapin mo hindi lamang ang aming awit, hindi lamang ang aming buhay, tanggapin mo rin maging ng aming mga tinatangkilik. Bless mo mga tithes and offering at gamitin sa iyong banal na ministeryo. Sa pagkakapit ng kamay, ibuhos mo pa ang iyong pagmamahal, umapaw at makita ng sanglibutan si Jesus ay buhay sa aming puso. Sa iyo ang parangal, sa iyo ang papuri, kasi ito yung sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! I'll feel the joy in my salvation, Lord. You bring light to every nation. You will remain glorified, glorified. You take my fear and trepidation. I'm filled with holy expectation, Lord.